Let me guess. Hindi ka naman tamad sa trading, nalilito ka lang kung ano dapat inuuna. Let me slow this down po. Kasi if trading feels confusing right now, hindi yan dahil mahina ka makagets. Most of the time, wala ka lang malinaw na picture ano ba talaga ginagawa mo. Because here's the truth, trading should be easy to understand. Not easy to master, but easy to understand. So ano nga ba yung importance ng understanding sa trading? Kasi kung wala kang understanding, paano ka makapag-execute? And then, kung hindi ka maka-execute, walang refinement. And then, kung hindi ka makapag-refine, walang growth. And then, kung walang growth, honestly, bakit mo pa ito ginagawa? Diba? So, counterproductive siya dun sa goal mo na mag-succeed sa trading. Simplify muna natin kung ano talaga itsura ng trading kapag nagsisimula ka pa lang. So, kalimutan muna natin lahat ng mga inaral mo, ng mga alam mo, ng mga hacks, tips, tools, o kung ano man. Diba? So, kung beginner ka, ito yung perfect time para malaman mo kung ano talaga yung overall picture na trading muna, di ba? So parang magkaroon ka ng understanding kung ano yung una mo pupuntahan, saan yung next step, ano yung next target mo, and everything. So kasi number one problem talaga ng mga trader is wala silang clarity kung ano yung direction ng tinatahak nila. Parang ganun. So parang sa example nyo, let's say pupunta ka ng from QC to BGC tapos wala kang ways, no? So, tapos wala ka rin mapagtatanungan, di ba? So parang ganun. So important, alam mo yung overall picture, gaano kalayo yung distance, ano yung roads na tataanan mo, yung streets na tataanan mo, baka baha doon or baka may traffic, kung ano. Trading is like learning a language. So hindi ka naman agad nagsusulat ng libro, di ba? So una, ABC muna, di ba? And then until matuto ka magsulat ng words, magsulat ng sentences, ng paragraphs, until ka mo na makabuild no, ng libro, di ba? And then kapag may libro ka na, you can ask yourself kung is it good or can I write a better one? So yun yung trading system as a whole, di ba? So ikaw, kung nagsisimula ka pa lang or nasa phase ka na nalilito ka kung ano talaga yung gagawin mo sa trading, try mo muna yung ABC. Ano nga ba yung foundation ng trading, yung basics niya and everything, di ba? So kaysa mag-dive deep ka agad dun sa strategy, sa tool, sa platform, kung ano ba, paano mag-withdraw, di ba? So, I think yun yung pinaka number one. So, para magkaroon ka agad ng clarity. So, parang step by step, di ba? So, ABC muna. Ano nga ba yung ABC ng trading? And then, after ko sa ABC, ano naman yung words ng trading? And then, after words, ano naman yung sentences ng trading? Then, after sentences, ano naman yung paragraphs ng trading? Until makabuo ka lang sa isang buong trading system mo, gaya ng libro. Okay, so, anong actual na itsura nito sa trading journey mo? Di ba? So, unang-una is mindset. Gusto mo ba talaga ito? So, kung gusto mo siyang pasukin, so ito yung trading is, hindi naman to isang something na papasukin mo na tapos kinabukasan, okay ka na, di ba? So, that's trading to. So, parang pumapasok din sa business, pumapasok pa rin sa isang profession, para ganyan. So, kaya maganda, decided ka na to make it work, di ba? And then, paano naman kung hindi ka sure, tapos you just want to try it, di ba? So, try mo lang. So, hindi mo naman kailangan ng certainty. So, kailangan mo lang ng experience, di ba? So, kasi paano mo malalaman kung gusto mo or hindi, kung hindi mo pupuntahan, di ba? So, parang gano'n. Okay? So, yun yung number one. And then, number two is setup muna ng accounts, di ba? So, for me, yun yung at least entry level, di ba? So, parang bago ka mag-aaral ng mga basics, bago ka mag-aaral ng strategies, ng approach, or any technicality. So, magandang meron ka munang account, di ba? Kung saan mo i-execute yung mga nalalaman mo, di ba? So, parang sa driving. So, let's say, nag-aaral ka ng driving na theoretical ka, tapos, wala ka naman practical. Kasi wala kang sasakyan para i-apply yung mga natutunan mo, di ba? So, parang ganun yung trading. So, sobrang nakakapatay siya ng momentum kapag inaral mo rin basic, tapos na-stuck ka sa pag-create ng account, diba? So, parang gano'n. So, sa account, ang kailangan mo lang naman is broker. So, maraming broker dyan. So, search mo yung top brokers for forex trading or kung anong trade mo, crypto, stocks, or kung ano man. Tapos, after nun is, kailangan mo din ng trading view. So, trading view naman is kung saan ka nag-a-analyze ng market, diba? So, kung ano status ng market, so, ano yung navigation and everything. And the number 3 is yung MT5. No? So, sa amin sa trading, sa forex trading, kailangan namin ng MT5. So, which is yung platform kung saan namin piniplace yung order. No? So, sobrang bilis lang yan. So, mag-iwan tayo dyan ng tutorial dyan sa description, sa baba. No? So, tapos meron pang guide kung paano yung setup ng account.
So, super important yan. So, entry level yan. So, kasi mabilis lang yan eh. So, sa broker, magbe-verify ka lang. Gagamitin mo lang yung ID mo. Gagamitin mo lang yung personal details mo. So, para mag-verify lang na ikaw talaga yung may-ari ng account. Sa TradingView, libre lang yan. So, sign mo lang yung Google mo, Gmail mo. So, parang gano'n. No. Sa MT5, download mo lang yun. And then, i-connect mo lang yung broker mo sa MT5 mo. So, mag-iwan tayo na tutorial dyan sa link, no? Dyan sa baba. Starter kit yun. No? And then, after dyan, after mo, kung meron ka lang, okay, decided ka na, may gustong i-push to yung trading, or kung hindi ka naman sure, itatry mo lang. And then, after na, napag-create ka na ng account. So, number 2 is, doon mo na aralin, no? Yung basics. So, ano nga ba yung terminologies, mga parts ng chart, paano nag-move yung market, and then paano ka mag-execute, diba? So, from TradingView to MT5. So, paano na mag-place, kahit mag-place lang. So, kahit hindi yung analysis itself, yung mag-place lang. So, kumbaga, marunong ka lang pumasok na sa market mismo. No? So, kaganda naman dito is meron dito demo trading. So, you can do practice account. So, parang ganon. No? And then, after nyan, so since alam mo na yung basic, alam mo na yung pasikot-sikot niya, hindi yung pasikot-sikot, at least some of it. No? So, kailangan mo na lang simple approach, no? So, which is system, tinatawag lang strategy, framework, o kung ano man, di ba? So, dito pinakasasuggest ko is tatlo lang, no? Muna, no? Market structure, trend line, and then support and resistance, no? So, for me, kung beginner ka na nalilito ka, kung wala ka pang idea, or trader ka na struggling, mas maganda rin mo muna yung tatlo. No? So, parang price action lang siya. So, kasi, for me, huwag muna yung SMC, mga ICT, mga anything medyo advanced or medyo complicated aralin. So, sa case ko, complicated siya. So, bakit? Kasi parang, paano ka magkakaroon ng understanding sa isang bagay na hindi mo naiintindihan, di ba? So, yung mastery, nangyayari siya kapag sobrang naiintindihan mo isang bagay and then lumalalim ka ng lumalalim ito. No? So, for me, yun yung pinakamabilis. No? Market structure, trend line, support, and resistance. So, kaya mong aralin niya ng 1 day, so parang or 2 days. Depende sa time mo. So, parang yung pinakamadali. No? And then, kapag sobrang naiintindihan mo yan, so, sobrang naiintindihan. So, kapag naiintindihan mo siya, doon ka na magkakaroon ng refinement. No? So, naiintindihan mo na kung saan yung tamang placing ng market structure, ng trend lines, ng resistance. So, medyo technical na sinasabi ko. So, pero, yun, so kung yung mga nuances na mga bagay-bagay, mas makukuha mo na. So, parang sa business, so kung nag-business ka, di ba, yung the way mag-operate yung business mo, nakikita mo kung ano yung mga dapat mong i-optimize doon, parang gano'n, or ano yung mga pwede mong i-leverage. No? So, dahil lang nagkakaroon ka ng experience dun sa industry mo. So, same thing sa work, di ba? So, for sure, the first time mo sa work mo, so nagkukuluhan ka, or kinakabahan ka pa, di ba? So, paano kaya to, paano dito, pero ngayon, so, siguro kaya mo siyang gawin, kahit nakapikit ka, di ba? Alam mo na gagawin mo, so parang routine na siya. So, maganda maging ganun din itsura ng trading, di ba? So, kasi kung matagal kang mag-aaral, so parang execution, di ba? So, parang pagbabike, di ba? So, hindi ka matututo mag-bike kung puro note ka lang kung paano mag-pedal, paano mag-libela, paano mag-balance, di ba? So, parang ganun eh. So, kapag nag-aaral ka ng complicated approach, so, nanonood ka lang lagi kung paano mag-bisikleta, di ba? So, pero, kung inaral mo yung simpleng way, so, parang, okay, so, try ko muna yung 3 wheels, di ba? Yung basic mo, 3 wheels muna, tapos, paano mag-move sa left, mag-move sa right, di ba? Until kapag medyo you're used to it, okay, so pwede na mag-tools naman, di ba? So, parang ganun na rin. So, you can learn a simple, basic approach muna. So, para lang makapasok ka sa trading, magkaroon ka ng experience, mamulat ka dyan, and then saka kalma. Okay? So, tapos, pangalawa yun. So, mindset, setup, basic, and then kailangan ng simple approach. So, parang hindi ka lang mahuhula. So, kasi kapag ka nanguhula ka, nagsusugal ka na, di ba? So, and then after nyan, so, pang-lima is track it, di ba? So, ito, sobrang underrated to. So, wala masyadong trader na nagtatrack ng trades nila, no? So, ng data nila. So, parang sa business, so, paano mo malalaman kung nalulugi, lumalago yung business mo kung hindi mo alam yung data niyan, di ba? So, kung mas malaki ba yung operating cost mo kaysa sa pumapasok sa revenue, di ba? So, I think kahit ano yung business o mga idea yung mga tao, so kahit bigasan yan, or pabango, or merchandise, so I think super open naman yan sa mga tao. So,
super important, meron kang data. So, yung data, meron tayong tracker dyan I think pwede na mag-lead ng tracker dyan. So, tracker yun. So, ilalag mo lang yung mga trades mo. So, medyo nakakatamad yun. Pero super important na may data ka. So, para hindi ka nang hula, no? So, kung ano yung aayusin mo. So, kumbaga specific ka kung ano yung aayos mo. So, I think dito sa area na to, dito nagli-leak yung trading ko. No? Dito sa area na to, dito nagli-leak, dito maayos, no? Yung trading. Super important, nagtatrack ka. No? So, yung tinatawag nilang journaling. So, sobrang konti lang gumagawa niya. Pero most ng mga successful sa industry na to, nagtatrack, no? Na mayroon silang data, nag-journal sila, simulan na. Okay? And then, after niya, number 6 is, kapag meron ka lang, nagtatrack ka na, so next thing naman is yung refinement. So, syempre, meron kang data, so meron kang i-review, meron kang check, diba? So, yun nga, sabi ko, una na yung explanation, kung meron kang i-review, meron kang i-check, and then kapag meron kang check, kung ano nangyayari sa trading mo, doon mangyayari yung refinement. So, ito yung nag-work to, ito hindi, no? So, you know what's working, and then what's not working. And then from there, doon nagsisimula yung growth, diba? So, ito yung mga knowledge ko, and then, I think ikaw din man makaka-relate ka dito sa parang siguro sa work mo or sa ano bang industry mo, maybe na athlete ka or maybe nag-business ka. So, nag-grow ka through refinement, diba? So, nalalaman mo kung ano yung mga mistakes mo and then, yun yung inaayos mo so para mas umokay yung result mo. So, parang gano'n. So, refinement, yun yung key. So, for me, yun yung key. And then after mag-refine, ulit-ulitin mo lang siya. I-execute mo ulit. Magte-trade ka, magta-track, and then mag-refine. And then make sure mo meron siyang direction, diba? So, meron siyang growth. So, yung nakukuha mong data dun sa tracker mo, make sure mo, yung i-refine mo dun is magli-lead siya dun sa growth mo. So, maybe, yung una, as a beginner, yung una hindi mo pa alam yung accuracy ng entry sa technical side, diba? And then nakita mo na hindi lang pala accurate yung numbers ng positions mo dun sa trading mo, gano'n. Or hindi lang pala accurate yung understanding mo ng market structure, o naman, diba? So parang gano'n. So, doon nangyayari yung growth, no? Kapag inuulit-ulit mo siya ng may direction. Okay? So here's where most traders mess up, diba? So kapag dumating na sila sa point na hindi nag-work yung trading nila, nalulugi sila, or hindi talaga nila maintindihan, overwhelmed sila kasi napapanood nila sa iba, ganito yung ginagawa sa online, ganito yung ginagawa ng trader na to, ito yung ginagawa ng trader na to, ito yung result ng trader na to, ito yung result ng trader na to, diba? So mostly, doon kasi papasok yung comparison, diba? So especially kapag ako, sobrang guilty ako dito. Noong time na nag-start pa lang ako sa trading, sobrang kino-compare ko yung trading approach ko, yung itsura ng chart ko sa itsura ng chart ng mentor ko, di ba? So parang kanya, ganda, ang linis, ang dali niya mag-analyze, di ba, and everything. So that's when I realized na parang sa game, di ba? So let's say sa end game dyan, so let's say RPG game mo nga, may rank na gano'n. So sa level 1 character mo, meron lang siyang set of tools, set of weapons, or resources na meron siya. So, para mag-operate siya dun sa level 1. And kapag, let's say, level 8 ka, so syempre mas may advantage siya kung level 8 ka. So, mas may access ka sa more resources, more tools, more weapons, diba? So, para mas maka-adapt ka dun sa environment na yun. So, parang ganun. So, kung ikaw na nahirapan ka sa pace mo right now, so maybe compare mo yung level 1 self mo sa level 8 version ng iba, diba? So, parang ganun. So, kasi kung isipin mo sa level 1, so for sure yung environment mo is naka-design din siya for level 1, so for beginners only, diba? So, and then kapag level 2 ka naman, so magkakaroon ka ng konting access dito, so if magkakaroon ka ng extra understanding sa ginagawa mo, so parang ganyan. So what you can do is you can focus sa level 1. Ano ba yung meron ka, diba? So, alam ko yung kanina, yung may mindset ka na, alam mo yung basic ka, pag-set up ka na ng tools, diba? And then meron ako simpleng approach, and then uulit-ulitin ko lang siya until makagain ng experience, so para mag-grow yung character ko from level 1 to level 2. And then ngayon, sa level 2, meron akong extra understanding kung paano talaga nag-work yung trading as a whole, di ba? And then kapag
level 2 ka na, so syempre mas mag-improve ka pa, and then execute, refine, track, parang gano'n. And then makakagain ka ulit ng experience, so parang mag-level 3 ka, so which from there, so parang from meron ka lang extra understanding pa kung paano nag-work yung trading, lumalalim ka na, so parang gano'n. So paano yung mas accurate na entry, paano yung tamang risk management, parang gano'n. So paano naman yung tamang patience mo, parang gano'n. And then after nun is kapag nag-level up ulit, so let's say level 4, so nakita mo na yung importance ng pagka-track, parang gano'n, nakita mo na yung importance ng discipline, ng psychology, di ba? So meron siyang journey, di ba? So kung sa level 1 nadapa ka, sa level 2 hindi ka na madadapa doon, possibly patapa ka pero konti na lang sa level 3, konti na lang hanggang mag-level 8 ka, so which yun na, maybe nare-reach mo na yung dreams mo in life, nakakapag-provide ka sa family mo, or kahit kinikita ka na, may extra understanding ka sa trading, di ba? So what do I mean by this is pwede kang lumalim, so instead na lumawak ka, pwede ka muna lumalim. So parang ganun. So what, ang ibig sabihin doon is, kapag ka lumawak ka kasi parang mag-aaral ka nitong strategy na to, hindi ko to alam o kung ano man. Pero na-try mo na bang lumalim? Parang ganun. So parang, ito lang yung alam ko na position, and then magdidigdig. So parang, okay? So kasi, ako mabili ko sa'yo, isa lang yung ginagawa ko ngayon, no? Tinatrade ko lang is gold. And then, tinatrade ko lang is gold, and then number 2, ang ginagawa ko lang is market structure, trend lines, and then support resistance. So then lumalim doon. And then ginagawa ko ng system, so para mag-improve ako kung paano mas gumaling yung pag-spot ko ng market structure, mas gumaling para yung pag-spot ko ng placing ng trend lines, mas gumaling para yung placing ng support and resistance, mas gumaling kung kailan yung tamang entry, kailan ako mag-exit, paano ako mag-refine, paano yung risk management ko, and so lumalim ka lang. So pwede kang lumalim. So pwedeng way din yun, di ba? Okay, so yan lang naman. So if gusto mo itong video na to, so do me a favor. So ano ka lang dyan, subscribe and like. Comment ka rin dyan sa baba, no? Kapag may natutunan ka. Okay, so kita-kits ulit sa next.